Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2,725-32. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Dong, huwag kang maging bastos, sabi ni Charlie, ang ikaapat na prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom, matapos silang mag-isip ni Alvin. Hindi na hinintay na sumagot si Adele, na may bakas ng asar sa mukha, at muling tumingin kay Alvin at sinabing, Ginoo, hindi mo kami patatayuan dahil mga bisita kami, di ba? Mga bisita. Bahagya ng umiti si Alvin at dahan daw ang sumagot, ikaapat na prinsipe, kung tunay kang bisita, tiyak na tatanggapin kita. Gayunpaman, natatakot akong hindi ka pumunta bilang bisita, di ba? Walang pakialam niyang sinulyapan si Adele bago tumingin kay Charlie nang may kahulugan. Pagkatapos magsalita ni Alvin, isang boses na parang sinauna ang umalingaw-ngaw sa tainga ni Charlie sa pamamagitan ng voice transmission. Ito ay pagmamayari ng matandang lalaki na nakatayo sa likuran niya. Kamahalan, siniyasat ko lang ang lalaking ito. Base sa kanyang pisikal na katawan, wala pa siyang 100 taong gulang. Nang marinig niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata nang hindi mahahalata. Ang kanyang pinsan ay isang Blue Sun Golden Celestial, ngunit ang taong nakatayo sa harap niya ay nagawang patalsikan ang kanyang pinsan at saktan ito gamit lamang ang isang kumpas ng kanyang kamay nang hindi gumagamit ng anumang celestial weapon. Malinaw na ang binata ay mas malakas kaysa sa kanyang pinsan. Nangangahulugan ito na ang binata na nakasuot ng lila ay kahit papaano ay isang Indigo Sun Golden Celestial, kung hindi man isang Violet Sun Golden Celestial. Mas gugustuhin niya kung ang binata na nakasuot ng lila ay isang Violet Sun Golden Celestial. Kung tutuusin, kung ang binata na nakasuot ng lila ay may mas mababang cultivation base at nagawa pa ring gumamit ng lakas na maihahambing sa isang Violet Sun Golden Celestial, nangangahulugan ito na pinagkadalubhasaan ng binata ang mga pambihirang celestial methods at divine abilities. Kadalasan, ang mga pambihirang celestial methods at divine abilities ay makukuha lamang sa mga makapangyarihang puwersa. Mas mabuti kung ang binata ay hindi magmumula sa isang makapangyarihang puwersa. Maya-maya, nagtanong siya sa pamamagitan ng voice transmission, kumusta naman ang kanyang cultivation base. Parang hindi ko matukoy ang kanyang cultivation base. Sa tingin ko ay gumamit siya ng ilang mga pamamaraan para itago ang kanyang cultivation base, sagot ng matanda sa pamamagitan ng voice transmission. Nang marinig ni Charlie ang sagot ng matanda, naramdaman niya mas lalong naging misteryoso ang binata na nakasuot ng lila sa harap niya. Pinag-aralan niyang muli si Alvin at natuklasan na tila kalmado at walang takot si Alvin. Sa huli, tumingin siya kay Adele at sinabi sa isang nag-uutos na tono, Dong, humingi ka ng tawad. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Adele, at malapit na sana siyang magprotesta nang marinig niya ang voice transmission ni Charlie. Dong, bago ko pa malaman ang tungkol sa kanyang background, kailangan mong sumama kahit na pakiramdam mo ay nagawan mo ng mali. Kapag nakumpirma kung wala siyang matibay na background, ipinapangako ko sa iyo na hindi ko siya hahayaang makalabas ng kabisera ng buhay. Nang marinig ang mga salita ni Charlie, kumalma siya. Tila hindi sinasadya ng pinsan niya na taos-puso siyang humingi ng tawad. Gusto lang imbestigahan ng pinsan niya ang pinagmulan ng binata bago gumawa ng anumang aksyon. Hindi na siya nakaramdam ng pagkailang at lumingon kay Alvin bago niya sinabing, pasensya na. Maupo ka, ikaapat na prinsipe. Gaya ng kasabihan, ang galit na kamao ay hindi tumatama sa nakangiting mukha. Dahil maalalahanin ang ikaapat na prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom, hindi bagay kay Alvin na magpakatanga. Tumanggaw siya at sinenyasan ang ikaapat na prinsipe na umupo. Naupo si Charlie nang may ngiti sa kanyang mukha. Pagkaupo niya, inilagay niya ang kanyang kamay sa mesang bato, dahilan para manginig ang mesang bato kasabay ng mga kamay ni Alvin na nakapatong din sa mesa. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata. Wala siyang naramdamang anumang puot mula kay Charlie, ngunit tila gusto siyang imbestigahan ni Charlie. Nagpadala si Charlie ng enerhiyang maihahambing sa isang dilaw-ranggong Great Overarching Golden Celestial sa mesa. Natural lang, masasabi ni Alvin na isa lamang itong casual na paglabas ng kapangyarihan. Malayo ito sa tunay na lakas ni Charlie. Matapos huminga ng malalim, naglabas din siya ng enerhiyang maihahambing sa lakas na inilabas ni Charlie.
Pinaikit ni Charlie ang kanyang mga mata ng ilang sandali bago niya binawi ang kanyang enerhiya. Dakilang pangkalahatang gininto ang Celestial. Nang maramdaman ni Alvin na binawi na ang kanyang kapangyarihan, sumunod din siya. Pagkatapos noon, nakangiting sinabi ni Charlie, "Paano kita dapat tawagin, kapatid?" Ang tono niya ay napakabait. Para bang nakikipag-usap siya sa isang mabuting kaibigan. Nang marinig ang paraan ng pagtawag ni Charlie kay Alvin bilang kapatid, sa halip na Ginoo, ang matandang lalaking nakatayo sa likuran niya, si Adele, ang tagapangasiwa ng Fleeting Time Inn, at si Clarice ay natigilan. Paanong hindi sila mabigla? Si Charlie ang ikaapat na prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom, at tinawag niya ang isang taong nakilala niya bilang kapatid. Sinabi ni Charlie sa matandang lalaki sa likuran niya at kay Adele sa pamamagitan ng voice transmission, isa siyang kahit papaano ay isang dilaw na ranggong Great Overarching Golden Celestial. Nabigla si Adele nang marinig ang mga sinabi ni Charlie. Samantala, naninangkit ang mata ng matanda habang nakatingin kay Alvin ng may gulat at pag-aalala. Isang dakilang gininto ang Celestial na wala pang 100 taong gulang. Walang katulad nito sa buong Soaring Dragon Celestial Kingdom. Bihira ang ganitong tao kahit sa ibang matataas na ranggong Celestial Kingdoms. Gayunpaman, isang dakilang gininto ang Celestial na wala pang 100 taong gulang ang nakatayo sa harap niya ngayon. Dong! Wala pa siyang 100 taong gulang. Si Adele, na nabigla nang malaman na si Alvin ay isang dakilang gininto ang Celestial, ay lalong nagulat nang marinig ang mga salita ng kanyang pinsan. Ang lalaking gusto niyang panatilihing laruan ng lalaki ay isa palang dakilang gininto ang Celestial na wala pa sa 100 taong gulang. Mayroong mga dakilang gininto ang Celestial sa lahat ng dako ng kaharian, ngunit walang mga dakilang gininto ang Celestial na mas bata sa edad na 100. Hindi ko ugali na ibunyag ang pangalan ko sa mga estranghero, walang pakialam na sagot ni Alvin. Kung si Alvin ay nagsalita ng buong tapang bago ang revelasyon, iisipin ng matanda at ni Adele na si Alvin ay naghahangad ng kamatayan. Gayunpaman, ngayon ay pareho nilang naramdaman na natural lamang para kay Alvin na kumilos sa ganoong paraan. Kung gayon, itatanong ko ulit ang pangalan mo kapag nagkakilala na tayo, nakangiting sabi ni Charlie kahit may bahid ng pagkadismaya sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Dahil ayaw sabihin ni Alvin ang pangalan niya, hindi na niya tinanong ang tungkol sa pinagmulan ni Alvin. Sa halip, siya na ang nagkusa na mag-usap tungkol sa ibang mga bagay. Dahil dito, nalaman niyang kara-rating lang pala ni Alvin sa Soaring Dragon Celestial Kingdom. Matapos mag-usap tungkol sa iba't ibang maliliit na bagay, magiliw siyang nagtanong na parang nakikipag-usap sa isang mabuting kaibigan, "Kapatid, pumunta ka sa kabisera kasama ang isang kasama, di ba?" Narinig kong sinabi ng pinsan ko na kapatid mo raw siya. Hindi ko siya tunay na kapatid, siya ang aking nakababatang kapatid na babae. Tumanggaw si Alvin. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsasalita ng may bahid ng kawalan ng magawa, "Napunta lang ako sa mga teritoryo sa kaparangan dahil sa aking nakababatang kapatid na babae. Iginiit niya na samahan ko siya palabas, hindi niya ako tinigilan sa pag-aalala tungkol dito. Hindi ko planong pumayag sa kanyang kahilingan, ngunit dahil mas mahina ako kaysa sa kanya, pinatalsik niya ako at isinama ako palabas. Nakaiwas pa siya sa pagkahuli ng mga elder ng sect na ipinadala ng pinuno ng sect. Paggising ko, nandito na ako." Nang marinig ang maliit na impormasyong ito, bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Charlie. Batay sa mga salita ni Alvin, malinaw na si Alvin ay hindi nagmula sa isang sekta sa mga teritoryo ng kaparangan. Sa labas ng kaparangan, bagamat bihira, may mga lugar na may mas mahusay na kapaligiran at mapagkukunan ng paglilinang at maraming mas malalakas na kapangyarihan. Patuloy siyang naghanap ng karagdagang impormasyon. Kaya, siya ay iyong nakababatang kapatid na babae lamang dahil mas huli siyang sumali sa sekta kaysa sa iyo. Umiling si Alvin. Bueno, bahagi lamang iyon ng dahilan. Mas bata rin siya sa akin, kaya nga siya ang aking nakababatang kapatid. Nagkunwari siyang naiinggit habang sinasabi, sa sandaling sumali siya sa sekta, pinili siya ng pinuno ng sekta na maging huling disipulo niya. Dahil intensyon iyon ni Alvin, natural na nakita ni Charlie ang ekspresyon ng inggit na sumilay sa mukha ni Alvin. Sinabi niya, "Mukhang mas mataas ang likas na talento ng iyong nakababatang kapatid kaysa sa iyo." Bagamat mukhang kalmado siya, sa loob-loob niya, medyo natatarante siya.
Batay sa kanyang nalalaman, ang binata na nakasuot ng lila at ang babaeng nakasuot ng puting damit ay sapat na malakas upang patayin ang elder ng Blackwell clan na inatas ang protektahan ang kanyang pinsan. Ang elder na iyon ay isang Earth rank na Great Overarching Golden Celestial. Matapos makipag-usap sa matandang lalaki sa likuran niya sa pamamagitan ng voice transmission, nahinuhan niya na ang babaeng nakasuot ng puting damit ay dapat na isang peak Great Overarching Golden Celestial. Natural, kung sila ay nagmula sa isang makapangyarihang sekta, posible na maging kasing lakas ng isang peak Great Overarching Golden Celestial kahit na ang isa ay isang heaven rank na Great Overarching Golden Celestial lamang sa tulong ng mga pambihirang celestial methods at divine abilities. Siyempre naman. Kung hindi, bakit siya pipiliin ng pinuno ng sekta bilang huling disipulo niya? Tumango si Alvin. Nang magsalita siya, may tame time na ekspresyon sa kanyang mukha. Walang bakas ng panlilinlang na makikita sa kanyang ekspresyon. Kung narito pa siya sa lupa, tiyak na gagawin sa kanya ang titulong pinakamahusay na aktor para sa kanyang husay sa pag-arte. Samantala, ang may-ari ng bahay tuluyan ng Fleeting Time Inn ay natatarante rin. Bagamat alam niyang malakas si Alvin, hindi niya alam kung gaano kalakas si Alvin. Higit sa lahat, si Alvin ay wala pang ang 100 taong gulang. Paano siya hindi matataranta nang marinig niyang mas malakas pa sa kanya ang nakababatang kapatid ni Alvin? Ang nakababatang kapatid niya ay mas bata pa sa kanya ngunit kayang madaling patayin ang nakatatanda ng angkan ng Blackwell na isang Great Overarching Golden Celestial na nasa ranggo ng lupa. 2726. Kapatid, tungkol sa bagay na nakasakit sa iyo ang aking mapangahas na pinsan, bilang kanyang nakatatandang pinsan, humihingi ako ng paumanhin sa ngalan niya. Sana ay hindi mo ito ipagwalang bahala at mapatawad mo siya, nakangiting sabi ni Charlie. Ika-4 na prinsipe, masyado kang magalang. Sa anumang kaso, kami ng aking nakababatang kapatid ay nagsayang lamang ng oras tungkol sa bagay na iyon. Hindi na kailangang banggitin pa iyon. Bahagya ng umiti si Alvin. Natutuwa akong ganyan ang iniisip mo. Pakidalaw naman ako sa palasyo kapag may oras ka, sabi ni Charlie bago niya inabutan si Alvin ng token. Ang token ay isang token para makapasok at makalabas sa Imperial Palace ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Oo naman. Itinago ni Alvin ang token kahit wala siyang balak na bisitahin si Charlie sa palasyo. Wala rin naman siyang balak na bumuo ng anumang uri ng relasyon kay Charlie. Bagamat tila naniwala si Charlie sa kanyang ginagawa, nakikita niyang nagdududa pa rin si Charlie. Alam niyang ligtas si Charlie at hindi niya ito lantarang nasaktan dahil hindi pa rin napapatunayan ni Charlie ang kanyang pinagmulan. Kung hindi, hindi magiging ganoon kagalang si Charlie. Naisip niya, tunay nga, ang ika-4 na prinsipe ang karapat-dapat na maging pangunahing kandidato na magmana ng trono ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Hindi lamang siya matalino, kundi mayroon din siyang pagtitimpi. Sa anumang kaso, mabuti na hindi niya ako aatakehin ng walang ingat nang hindi lubusang kinukumpirma ang aking pinagmulan. Maaari pa niyang babalaan ang angkan ng Blackwell na huwag gumawa ng anumang hakbang ng walang ingat. Sa wakas, tumayo si Charlie. Ngumiti siya ng mabait habang sinasabing, kapatid, may iba pa akong aasikasuhin kaya aalis na ako. Sana makita-kita sa palasyo. Sa oras na iyon, maaari tayong uminom hanggang sa malasing tayo. Sige. Tumango si Alvin, ngunit hindi siya tumayo. Gayunpaman, tila hindi naman nagalit si Charlie. Sinenyasan niya sina Adele at ang matanda na umalis. Hindi man lang niya kinaya na kausapin ang may-ari ng bahay tuluyan ng Fleeting Time Inn. Pagkatapos umalis ni Charlie kasama ang kanyang dalawang kasama, agad na humingi ng tawad ang nasa katanghaliang gulang na tagapangasiwa ng Fleeting Time Inn. Ginoo, ako si Pablo Wang, ang tagapangasiwa ng Fleeting Time Inn. Humihingi ako ng paumanhin sa hindi ko napigilan ang ika-4 na prinsipe sa paghahanap sa iyo. Bagamat hindi siya lubos na sigurado kung ang binata sa harap niya ay may pambihirang pinagmulan, batay sa kung gaano katapang ang binata sa harap ng ika-4 na prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom, mas mabuting maging maingat at humingi ng tawad. Tutal, kahit ang ika-4 na prinsipe ay magalang sa binata. Dahil dito, napagpasyahan niyang mas mabuting tretuhin ang binata na parang nagmula sa isang kakilakilabot na sekta. Walang pakialam na tumango si Alvin. Hindi na siya sumulyap pa kay Pablo, at pumasok sa kanyang silid bago isinara ang pinto.
Natural lamang na hindi nagalit si Pablo. Normal lamang ang kilos ng binata kung talagang nagmula siya sa isang kakilakilabot na puwersa. Alagaan mong mabuti ang panauhing ito. Paalala ni Pablo kay Clarice, ang babaeng katulong. Oo, sagot ni Clarice. Pagkaalis ni Pablo, sinulyapan niya ang silid kung saan kakapasok lang ni Alvin. Ito rin ang silid kung saan naglilinang si Tanya. Bahagyang nagulat at namangha ang makikita sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ang mga bisitang pinaglilingkuran niya ay tatretuhan ng may ganitong paggalang ng ika-4 na prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Tutal, ang ika-4 na prinsipe ay isa sa 3 pinakamatalinong prinsipe sa kaharian at isa sa 2 pinakamamahal na anak ng emperador. Hindi niya maiwasang maramdaman na ang mga bisitang pinaglilingkuran niya ay lubhang kakaiba. Samantala, pagkatapos bumalik sa palasyo, si Charlie, ang ika-4 na prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom, ay same time na nagbabala kay Adele. Dong, huwag mo nang guluhin ang lalaking iyon. Pinsan, naniniwala ka ba sa mga sinabi niya? Tanong ni Adele. Hindi naman lubusan. Gayunpaman, mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi. Mas mabuti pang patayin ko siya kung nagpapanggap lang siya. Gayunpaman, kung sakaling hindi siya nagkukunwari, ang pagpatay sa kanya ay haantong lamang sa mas maraming problema. Maliban kung makumpirma natin ang kanyang pinagmulan, mas mabuting huwag siyang pukawin. Sinuri ko na ang kanyang lakas kanina, walang duda na siya ay isang great overarching golden celestial at wala pang 100 taong gulang. Maliban kung nagkaroon siya ng isang napaka-disaster na enkwentro, malamang na siya ay mula sa isang malakas na puwersa na hindi mas mahina kaysa sa Imperial Family ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Mahinang sabi ni Charlie. Mayroong humigit kumulang 20 prinsipe sa pamilyang imperial ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Dahil namumukod tangi si Charlie sa mga prinsipe, halatang hindi siya isang simpleng tao. Hindi niya aatakihin si Alvin maliban kung sigurado siyang walang magiging epekto. Batay dito, makikita kung gaano siya katalino. Nanatiling tahimik si Adele nang marinig niya ang mga salita ni Charlie. Dong, hindi kita tinatakot. Gayunpaman, maliban kung mabiripika natin ang kanyang pinagmulan, sa palagay ko ay hindi makabubuti para sa akin o sa angkan ng Blackwell na kumilos ng padalos-dalos, patuloy na sinabi ni Charlie. Sa ngayon, makukumpirma lamang natin na hindi siya mamamayan ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Ayon sa kanya, siya ay nagmula sa isang sekta sa labas ng kaparangan. Dahil dito, mahihirapan ako, ang pamilyang imperial, at ang angkan ng Blackwell na beripikahin ang kanyang mga sinabi. Maliban na lang kung natigilan siya sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita. Maliban na lang kung ano. Tanong ni Adele na may bahid ng pagmamadali. Maliban na lang kung hihilingin mo sa pangatlo mong ate na patunayan ang mga sinabi niya sa pamamagitan ng Thousand Spiders Celestial Sect. Tutal, ang Thousand Spiders Celestial Sect ay isa sa 3 pinakamalaking celestial sect sa Wasteland. Ang kanilang network ng impormasyon ay tiyak na nakahihigit sa angkan ng Blackwell at sa pamilyang imperial, sabi ni Charlie. Pangatlong ate. Sandaling nagliwanag ang mga mata ni Adele ngunit agad din itong nawala. Siya. Umalis siya sa kaparangan kasama ang kanyang Panginoon ilang taon na ang nakalilipas. Nabalitaan kong bumalik na siya noong nakaraang buwan. Ngumiti si Charlie. Bumalik na ba ang pangatlong ate noong nakaraang buwan? Muling nagliwanag ang mga mata ni Adele na parang 2 nakasisilaw na bituin. Kung gayon, hahanapin ko na siya ngayon. Ang ikatlong ate ni Adele ay isa sa mga anak na babae ng pinuno ng angkan ng Blackwell. Ang pinuno ng angkan ay may 4 na anak. 2 lalaki at 2 babae. Si Adele ang bunso sa mga anak ng pinuno ng angkan. Ang ikatlong anak ng angkan ng Blackwell ay kilala bilang ikatlong binibini ng angkan ng Blackwell. Siya rin ang ipinagmamalaki ng angkan ng Blackwell at ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Siya ay isang bihirang makitang talento na lumilitaw minsan sa loob ng 1,000 taon. Dahil sa kanyang talento, matagumpay siyang sumali sa Thousand Spiders Celestial Sect at naging huling disipulo ng dating pinuno ng sekta. Dahil ang kasalukuyang pinuno ng sekta ay disipulo rin ng dating pinuno ng sekta, siya rin ang nakababatang kapatid na babae ng kasalukuyang pinuno ng sekta. Ang kasalukuyang pinuno ng sekta ng Thousand Spiders Celestial Sect ay minahal din siya. Sa pamilyang imperial ng Soaring Dragon Celestial Kingdom, mayroong 3 natatanging prinsipe.
Gayunpaman, dalawa lamang ang minamahal ng emperador. Kaya naman, iniisip ng karamihan na ang dalawang prinsipe ang may pinakamataas na pagkakataong umakyat sa trono. Ang dahilan kung bakit hindi pinabura ng emperador ang natitirang natatanging prinsipe ay dahil sa kanyang misteryoso at masalimuot na kapanganakan. Hindi tiyak ng emperador kung ang prinsipeng ito ay kanyang tunay na anak. Dahil dito, naiiba ang pagtrato ng emperador sa prinsipeng ito sa ibang mga prinsipe kahit na kasing-tangi pa rin siya ng dalawang paboritong anak ng emperador, ang ika-4 na prinsipe at ang ika-7 prinsipe. Ang prinsipeng ito ay ang ika-13 prinsipe, si Farley. Sa tahanan ng imperial ng ika-13 prinsipe na matatagpuan sa palasyo, isang gwapong binata na nakasuot ng puting damit na may gintong palamuti ang makikitang nakaupo sa isang pavilion sa isang patio na napapalibutan ng mga bulaklak at malalagong halaman. Habang nakatingin siya sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa labas ng pavilion, bumulong siya sa sarili, inaangkin niyang nagmula siya sa isang sekta na matatagpuan sa labas ng kaparangan, at wala pa siyang 100 taong gulang. Ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay sapat na malakas upang walang kahirap-hirap na patayin ang nakatatanda ng angkan ng Blackwell na isang great overarching golden celestial na may ranggong lupa. Biglang inangat ng gwapong binata ang kanyang ulo, inilantad ang kanyang maputi at gwapong mukha, habang nakatingin sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa labas ng pavilion. Nagtanong siya, kahit ang ika-4 na kapatid ay nag-iingat sa kanya at hindi nangangahas na kumilos ng padalos-dalos. Napakaputi ng balat ng gwapong binata na parabang balat ng isang babae. Gayunpaman, ang kanyang mga katangian ay panlalaki. Ang pagkakaiba ay lalo lamang nagpaganda sa kanya at lalong nagpaganda sa kanya. Opo, kamahalan, ang ika-13 prinsipe, magalang na tugon ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa labas ng pavilion. Kung naroon si Alvin, makikilala niya ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Siya ay walang iba kundi si Pablo, ang may-ari ng tuluyan ng Fleeting Time Inn. Patuloy na sinabi ni Pablo, sinabi rin ng panauhing iyon sa aking nasasakupan na plano niyang lumahok sa subasta ng angkan ng Campbell na gaganapin sa loob ng 5 araw. Interesado ba siya sa ganito kaliit na subasta? Naguluhan ang ika-13 prinsipe. Aba, hindi ako sigurado. Sabi ni Pablo. Ayusin mo na. Gusto kong makilala ang misteryosong lalaking ito na kayang takutin ang pang-4 kong kapatid sa ilang salita lang, utos ng ika-13 prinsipe. Opo, kamahalan, magalang na tugon ni Pablo. Maaari ka nang umalis, sabi ng ika-13 prinsipe. Umatras si Pablo at nilisan ang tahanan ng imperyo ng ika-13 prinsipe bago bumalik sa Fleeting Time Inn. 2,727. Mabilis na lumipas ang oras. Di nagtagal, dumating na ang araw ng maliitang subasta na inorganisa ng angkan ng Campbell. Isang grupo ng mga tao ang makikitang papalabas ng pangunahing pasukan ng Fleeting Time Inn sa sandaling ito. Napapaligiran sila ng mga makapangyarihang gusali mula sa inn at mula sa bahay subasta ng angkan ng Campbell sa lahat ng 4 na panig. Ang mga makapangyarihang gusaling ito, bata at matanda, ay nagsilbing proteksyon para sa grupong ito ng mga tao. Walang ekspresyon nilang sinamahan ang mga bisita ng inn papunta sa maliitang subasta ng angkan ng Campbell. Karamihan sa mga bisita ng inn ay nanatili sa inn para sa proteksyong iniaalok ng inn. Tahimik na naglakad si Alvin sa likuran ng grupo nang bumagal ang isang binata at nagtanong ng may pagtataka, "Kapatid, sino ang nasaktan mo?" "Wala akong nasaktan na kahit sino," walang pakialam na sagot ni Alvin. "Wala kang nasaktan, pero sa Fleeting Time Inn ka tumutuloy. Kuya, hindi ba sayang ang pera kung dito ka tutuloy?" Nagulat ang binata sa sinabi ni Alvin. May bahid ng pag-aalinlangan ang makikita sa mga mata nito. Halatang hindi siya naniniwala kay Alvin. "Ayos lang," patuloy na walang pakialam na sabi ni Alvin. Humajejek ang binata bago nagsalita ng may pagmamalaki sa mukha, "Kuya, alam mo ba kung bakit ako nanunuluyan sa Fleeting Time Inn?" "Bakit?" tanong ni Alvin. Sa katunayan, hindi talaga siya interesado sa dahilan ng pananatili ng binata sa Fleeting Time Inn. Gayunpaman, dahil walang magagawa sa paglalakbay patungo sa auction house, mas mabuting makinig na lang siya sa kwento ng binata para magpalipas ng oras. "Nanunuluyan ako sa inn dahil ilang buwan na ang nakalipas, sa pilitang kinuha ko ang pagkabirhen ng panganay na binibini ng angkan ng Colton at pinatay siya pagkatapos noon.
Natural lang, sabik na akong patayin ang angkan ng Colton. Nanatili ako sa fleeting time inn at binabayaran ko ito gamit ang mga celestial stones na natagpuan ko sa kanilang spatial ring, sabi ng binata na may pagmamalaking ekspresyon sa kanyang mukha. Itinuro niya ang isang direksyon at sinabing, nakikita mo ba ang matandang lalaki roon? Siya ang pinuno ng angkan ng Colton. Binabantayan niya ang pasukan ng inn kasama ang kanyang mga tauhan mula noong insidenteng iyon, umaasang makaganti sa akin. Tumingin si Alvin at nakita ang isang matandang lalaki at ilang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng damit pangluksa. Nakatitig ang matandang lalaki sa binata sa tabi niya na may namumulang mga mata. Nakita niya ang puot sa mga mata ng matandang lalaki. Kumislap din ang mga mata ng matandang lalaki sa puot ng sandaling magtama ang kanilang mga mata. Tinanong niya, bakit mo kinuha ang pagkabirhen ng panganay na binibini ng Colton clan? Nasaktan ka ba niya o ng Colton clan? 8 araw na ang lumipas simula nang dumating si Alvin sa Soaring Dragon Celestial Kingdom. Ginugol niya ang unang 3 araw sa closed-door cultivation at matagumpay na naging isang Indigo Sun Golden Celestial. Pagkatapos noon, hindi na siya nag-cultivate. Sa halip, umalis siya sa fleeting time inn at gumugol ng ilang araw sa ilang restaurant sa kabisera. Simula nang bumisita ang ika-4 na prinsipe 5 araw na ang nakalilipas, hindi na nag-aalala si Alvin tungkol sa paghihiganti mula sa ika-4 na prinsipe o sa angkan ng Blackwell. Sigurado siyang hindi sila maglalakas loob na kumilos ng pabaya hanggat hindi nila nakukumpirma ang kanyang pinagmulan. Dahil dito, nilisan niya ang fleeting time inn nang walang anumang pag-aalala. Matapos gumugol ng ilang araw sa labas, nakakuha si Alvin ng karagdagang impormasyon tungkol sa Soaring Dragon Celestial Kingdom, sa kabisera nito, at sa mga pangunahing puwersa sa kabisera. Gayunpaman, hindi pa niya naririnig ang tungkol sa Colton clan. Dahil dito, natitiyak niyang ang Colton clan ay hindi isang pangunahing puwersa sa kabisera o sa kaharian. Hindi ako nasaktan ng panganay na binibini ng Colton clan o ng Colton clan. Ginahasa ko siya dahil lang sa maganda siyang tingnan at birhen pa. Hindi ako nangangahas na saktan ng mga pangunahing clan, pero hindi ako natatakot sa Colton clan. Gayunpaman, ako lang, ang hindi kayang labanan ang Colton clan kaya sa fleeting time inn na lang ako makapagtatago pansamantala. Pagkatapos ng 2 linggo, darating ang kapatid ko kasama ang ilang lalaki para sunduin ako. Sa proteksyon ng kapatid ko at ng kanyang mga tauhan, mapapanood ko na lang ang Colton clan habang nagyayabang akong palabas ng inn at ng kabisera. Mas lalong naging mapagmalaki ang ekspresyon ng binata. Halatang labis siyang nasiyahan sa kanyang sarili. Lumingon ang binata upang tingnan ang pinuno ng angkan ng Colton na may ekspresyon ng kontento sa sarili habang patuloy na nagsasalita, ang mga celestial stone na ginagamit ko para manatili sa inn ay pag-aari ng panganay na binibini ng angkan ng Colton. Kapag umalis ako sa inn, maiiwan pa rin ako ng napakaraming celestial stone. Walang duda na magagalit ng husto ang pinuno ng angkan ng Colton kapag ligtas akong nailabas ng aking kapatid at ng kanyang mga tauhan mula sa kabisera. Tanga! Galit na galit ang pinuno ng angkan ng Colton clan sa ekspresyon ng binata kaya gusto niyang sumugod at atakihin ang binata. Gayunpaman, pinigilan siya ng kanyang mga tauhan. Nakatitig lang siya sa binata na may namumulang mga mata, halatang hindi na makapaghintay na punatin ang binata, kagatin ang mga buto nito, at inumin ang dugo nito. Nang makita ang nababaliw na anyo at ang pulang mga mata ng pinuno ng angkan ng Colton, nakaramdam si Alvin ng hindi mapigil ang galit na umaagos sa kanyang puso. Nagtanong siya sa mahinang boses, hindi mo ba iniisip na nalampasan mo na ang hangganan? Lumabag sa hangganan. Pansamantalang natigilan ang binata. Pagkatapos, tumawa siya habang sinasabing, Kuya, paano kung ako ang lumabag? Sa huli, ako pa rin ang panalo. Tingnan mo, parang walang plano ang langit na parusahan ako. Sa totoo lang, bago pa ako kumilos, plinano ko na ang lahat. Para sa akin, parang laro lang ito. Mas lalong lumawak ang kanyang ngiti habang nagsasalita. Kung walang plano ang kalangitan na parusahan ka, gagawin ko. Sigaw ni Alvin, hindi na niya mapigilan ang kanyang galit. Ang kanyang celestial origin energy ay sumiklab kasabay ng kanyang galit at nagtagpo sa kanyang mga kamay. Swoosh! Isang nagliliyab na sinag ng espada ang dumaan nang itinaas ni Alvin ang kanyang kamay. Isang espada ang lumitaw sa kanyang kamay bago niya pinugutan ng ulo ang binata.
Walang oras ang binata para gumanti. Swoosh! Sa isang iglap lang, pinalipad ni Alvin ang ulo at katawan ng binata bago ito lumapag sa harap ng pinuno ng angkan ng Colton. Nalito ang mga dumadaan sa eksenang ito. Sandali bago sila nakabawi ng ulirat. Wala sa kanila ang umasa na makakasaksi ng ganitong eksena. Bumuhos. Bumuhos. Dalawang malalakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin habang ginagamit ng dalawang overarching Heavenly Supreme Celestials mula sa auction house ng Campbell Clan ang kanilang Celestial Origin Energies. Sa isang kisap mata, lumitaw sila sa harap ni Alvin. Bumuhos. Bumuhos. Nang-aatakihin na sana ng dalawang overarching Heavenly Supreme Celestials mula sa auction house si Alvin, dalawang overarching Heavenly Supreme Celestials mula sa Fleeting Time Inn ang gumawa rin ng kanilang mga hakbang. Akala ng lahat ay sasali sa pag-atake ang mga powerhouse mula sa Fleeting Time Inn. Labis silang nagulat nang makita nilang lumitaw sa harap ni Alvin ang dalawang powerhouse mula sa inn, pinuprotektahan siya. Anong ibig sabihin nito? Napakunot ang noo ng dalawang makapangyarihang tao mula sa subasta ng Campbell Clan. Ang taong namatay ay wala na sa ilalim ng proteksyon ng Fleeting Time Inn sa sandaling lumabas siya ng inn dahil nakapag-check out na siya noon, sagot ng isa sa mga overarching Heavenly Supreme Celestials mula sa Fleeting Time Inn. Nakatayo siya malapit kay Alvin kaya narinig niya ang pag-uusap ni na Alvin at ng binata. Madali niya sanang napigilan si Alvin bago pa man mapatay ni Alvin ang binata, ngunit pinigilan niya ang kanyang kamay. Naisip niya na karapat-dapat mamatay ang binata. Bukod dito, ipinaalam na sa kanya ng may-ari ng inn na si Alvin ay hindi isang ordinaryong panauhin. Si Alvin ay isang taong kahit ang ikaapat na prinsipe ay hindi nang ahas na pukawin. Naka-check out na. Kumunat ang noo ng dalawang makapangyarihang tao mula sa auction house ng Campbell Clan. Malinaw na hindi sila naniniwala sa sinabi ng kabilang panig. Kung naka-check out na ang binata ng mas maaga, bakit siya isinama sa grupong pinuprotektahan ng inn habang naglalakbay sila patungo sa auction house ng Campbell Clan? Sa sandaling ito, isa pang overarching Heavenly Supreme Celestial mula sa Fleeting Time Inn ang nagpadala ng voice transmission sa dalawang powerhouse mula sa auction house. Ang binata na nakasuot ng lilang ito ay hindi isang simpleng tao. Kahit ang ikaapat na prinsipe ay hindi naglalakas loob na pukawin siya. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ng dalawang powerhouse mula sa auction house sa gulat. Bahid ng takot ang makikita sa kaibuturan ng kanilang mga mata. Mabilis silang nagpadala ng voice transmission upang pasalamatan ang powerhouse mula sa Fleeting Time Inn. Kung nagmadali sila kanina, malamang ay mapapahamak sila. Paano nila magagawang masaktan ang isang taong kahit ang ikaapat na prinsipe ay nag-iingat na magalit? Pagkaraan ng maikling sandali, nagpalitan ng tingin ang apat na makapangyarihang tao mula sa auction house ng Campbell Clan at Fleeting Time Inn bago sila bumalik sa kani-kanilang pwesto at nagpatuloy sa pag-akay sa grupo papunta sa auction house ng Campbell Clan. Samantala, sa di kalayuan, sa wakas ay nakabawi na ng katinoan ang mga tao mula sa angkan ng Colton. Sinundan nila ang pangunguna ng pinuno ng angkan, lahat sila ay lumuhad sa lupa at yumuko habang ipinapahayag ang kanilang pasasalamat. Salamat, tagapagbigay. Salamat. Kasabay nito, ang ibang mga bisita ng Fleeting Time Inn ay tumingin kay Alvin ng may takot at pag-iingat. Natural lamang, wala ni isa sa kanila ang naniniwalang nakaalis na ang binata. Dahil dito, sigurado silang hindi isang simpleng tao si Alvin. 2,728. Habang nakapatong ang mga kamay sa kanyang likod, si Alvin ay naglakad kasama ang grupo ng mga tao na may walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha. Mula simula hanggang katapusan, kahit na kumilos ang dalawang powerhouse mula sa auction house ng Campbell Clan, nanatiling hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Nanatili siyang kalmado hindi dahil sa kumpiyansa siyang matatalo ang dalawang overarching Heavenly Supreme Celestials mula sa auction house ng Campbell Clan, kundi dahil kumpiyansa siyang hindi hahayaang mapahamak siya ng overarching Heavenly Supreme Celestials mula sa Fleeting Time Inn. Bago niya pinatay ang binata, alam ni Alvin na hindi siya magtatagumpay kung hindi ito papayagan ng overarching Heavenly Supreme Celestials mula sa Fleeting Time Inn.
Gayunpaman, dahil hindi nakialam ang mga powerhouse mula sa fleeting time in, itinuring niya ang katahimikan ng mga powerhouse bilang isang pahiwatig ng pagsang-ayon sa kanyang aksyon. Dahil dito, alam niyang hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga kahihinatnan ng pagpatay sa binata. Gaya ng inaasahan niya, ang mga powerhouse mula sa In ay humakbang pasulong upang protektahan siya sa sandaling kumilos ang dalawang overarching Heavenly Supreme Celestials mula sa auction house ng Campbell clan. Naisip ni Alvin, pero mapunta sa retreat ng mga powerhouse mula sa auction house ng angkan ng Campbell, malamang nabanggit ng mga powerhouse mula sa inang ika-4 na prinsipe. Hindi mahirap para sa kanya na magkaroon ng ganitong conclusion. 5 araw na ang nakalilipas, personal na nasaksihan ng may-ari ng inang fleeting time in ang kanyang pakikipag-ugnayan sa ika-4 na prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Dahil maging ang ika-4 na prinsipe ay magalang sa kanya, natural na iisipin ng may-ari ng ina mayroon siyang kahangahangang pinagmulan. Hanggat ipinalam ito sa mga powerhouse mula sa auction house ng angkan ng Campbell, tiyak na hindi sila kikilos. Paano nila masasaktan ang isang taong kahit ang ika-4 na prinsipe ay nag-iingat? Habang naglalakbay, ramdam ni Alvin ang takot at maingat na mga titig mula sa mga bisita ng fleeting time in. Hindi niya ito ikinagulat. Tutal, kakapatay lang niya ng isang bisita ng inang walang anumang parusa. Bukod dito, malinaw na pinuprotektahan siya ng overarching Heavenly Supreme Celestials mula sa in. Pagkalipas ng 15 minuto, malakas na sinabi ng isa sa mga overarching Heavenly Supreme Celestials mula sa auction house, nakarating na tayo. Tumingin sa unahan sina Alvin at ang iba pa. Isang magarbong gusali na sumasakop sa isang malawak na lupain ang nakatayo sa harap nila. Ang mga dekorasyon sa mga gusali ay napakadetalyado at kaakit-akit kaya't malinaw na maingat na pinili ang mga ito. Naisip ni Alvin, ito pala ang bahay subasta ng Campbell clan. Mukhang kahanga-hanga. Bahagyang sumimangot ang mukha niya habang iniisip pa rin, pero mukhang hindi ito ang pangunahing pasukan ng bahay subasta. Natuklasan ni Alvin na walang tao malapit sa paokang ito ng bahay subasta ng angkan ng Campbell. Bukod dito, tila hindi akma ang pasukan sa mga engranding dekorasyon ng gusali. Malamang na ang pasukan sa harap niya ay isa lamang pasukan sa gilid. Maligayang pagdating, at pumasok kayo. Matapos makapasok sa gusali ang dalawang overarching Heaven Supreme Celestials mula sa Campbell Clan's auction house, ilang mga katulong ang lumapit upang salubungin ang grupo ni Alvin sa auction house. Bawat isa sa kanila ay dinala sa isang silid. May 3 uri ng silid sa bahay subasta ng angkan ng Campbell. Si Alvin at ang iba pa ay dinala sa pangalawang uri ng silid. Hindi alam kung nagkataon lang, ngunit si Alvin ay dinala sa First Earth Room, na isa rin sa mga silid na may pinakamagandang tanawin at lokasyon sa pangalawang uri ng mga silid. Ang bintana ng kanyang silid ay direktang nakaharap sa entablado kung saan gaganapin ang subasta. Nakaupo sa harap ng bintana, pinagmasdan ni Alvin ang kanyang paligid at nakita ang mga hanay ng mga upuan sa pangunahing bulwagan. Bulalas niya sa loob, napakalaki ng bahay subasta ng angkan ng Campbell. Mas malaki ito kaysa sa anumang bahay subasta na napuntahan ko na. Isang magarbong mesa ang nakatayo sa harap ng upuan ni Alvin. Isang set ng mga tasa ng tsaa at isang tiko ang inilagay sa ibabaw ng mesa. Sa sandaling ito, isang magandang babaeng katulong ang nagtitimpla sa kanya ng tsaa. Ngumiti ito ng matamis habang nagtatanong, paano ko po kayo dapat tawagin, Ginoo? Duan ang apelyido ko. Humigop si Alvin sa tsaang inihain ng katulong na babae. Pagkatapos, nagliwanag ang kanyang mga mata ng bulalas niya, masarap ang tsaang ito. Pagkainom ni Alvin ng tsaa, nakaramdam siya ng banayad na enerhiya na dumadaloy sa kanyang 79 na heavenly veins. Bagamat hindi ito gaanong nakapagpabuti sa kanyang cultivation base, nagbigay ito sa kanya ng mainit at komportableng pakiramdam. Young Master Darfield, ang mga dahon ng tsaa ay nilikha at itinanim ng ikatlong master ng ating angkan ng Campbell noong bata pa siya. Ito ay tinatawag na warm spring tea. Bagamat hindi ito katulad ng celestial tea na kayang mapabuti ang cultivation base ng isang tao, pinapagaan nito ang pakiramdam ng mga umiinom at pinapakalma sila, paliwanag ng babaeng katulong. Mainit na tsaa ng tagsibol.
Magandang pangalan yan, at bagay din sa tsaa. Tumango si Alvin. Pagkatapos nito, nagpatuloy siya sa pakikipag-usap sa babaeng katulong at nalaman na mayroong 3 uri ng silid sa bahay subasta ng angkan ng Nayan. Ang mga ito ay ang mga silid ng tao, mga silid ng lupa, at mga silid ng langit. Ang mga silid ng langit ay karaniwang nakalaan para sa pamilyang imperial. Kabilang dito ang mga pamilyang imperial mula sa iba pang matataas na ranggong kaharian ng mga celestial. Bukod sa mga silid langit na nakalaan para sa mga pamilyang imperial ng matataas na ranggong kaharian ng mga celestial, ang unang silid lupa ang pinakamagandang silid. Ang isang emperador ng isang intermediate rank na kaharian ng mga celestial ay bibigyan ng unang silid lupa kung dadalo sila sa subasta sa bahay subasta ng angkan ng mga Campbell. Hindi ko inaasahan na ibibigay sa akin ng bahay subasta ng angkan ng mga Campbell ang silid na ito, naisip ni Alvin sa sarili. Sigurado siyang alam ng taong namamahala sa bahay subasta ng angkan ng mga Campbell na kahit ang ika-4 na prinsipe ay nag-iingat sa kanya. Kung hindi, sigurado siyang hindi siya bibigyan ng unang silid lupa. Kinutya niya ang sarili sa loob-loob, kung malaman ng taong namamahala na hindi ako nagmula sa isang kakila-kilabot na sekta, tiyak na magagalit siya at palalayasin ako palabas ng unang silid lupa na ito. Tunay na hindi inaasahan ni Alvin na makakatanggap siya ng ganitong benepisyo sa pamamagitan lamang ng pagkukunwari sa ika-4 na prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Gayunpaman, nasiyahan siya sa mga benepisyong dulot nito. Maya-maya lang, nagsimula na ang subasta. Isang taga-subasta ang lumitaw sa entablado. Isa itong elegante at hubog na babae. Hindi lamang kaaya-aya ang kanyang boses, kundi nakakabighani rin. Pagkasabi niya, isa-isa nang dinala sa entablado ang mga bagay na ibinebenta sa subasta at ibinenta. Lumipas ang 1 oras, at hindi pa rin nag-aalok si Alvin. Ito ay dahil wala siyang nakitang anumang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Patuloy siyang umiinom ng tsaa habang ang babaeng katulong ay patuloy na naghahain sa kanya ng tsaa. Ang unang silid sa langit ay maringal at marangyang pinalamutian. Ito ay higit na nakahihigit sa unang silid sa lupa sa usapin ng laki at mga dekorasyon. Ang silid ay nakalaan para sa pamilyang imperial ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Kung may mga miyembro ng pamilyang imperial mula sa matataas na ranggong Celestial Kingdoms na pumiling pumunta rito, bibigyan din sila ng silid na ito. Gayunpaman, hanggang ngayon, walang ganitong mga bisita sa bahay subasta. Kasalukuyang nakaupo sa harap ng isang mesa na gawa sa jade sa silid ang isang gwapong binata. Nakasuot siya ng puting damit na may gininto ang palamuti. Ang kanyang kutis ay napakaputi at mapula-pula na nakakainggit sa mga babae. Gayunpaman, ang kanyang mga katangian ay panlalaki. Ang pagkakaiba ay lalong nagpaganda sa kanya. Ang 2 babaeng katulong na nag-aabang sa mga mesa ng jade ay patuloy na nagnanakaw ng tingin sa binata, dahilan para mamula ang kanilang mga pisngi. Ang namamahala sa subasta ng angkan ng Campbell, isang matandang lalaki, ay magalang na nagsabi sa binata, "Kamahalan, ang ika-13 prinsipe, sigurado akong walang anumang bagay na makakaakit sa iyo sa maliitang subastang ito. Gusto mo bang bumalik muli kapag may malaking subasta? Pumunta lang ako para makita ang kasiyahan." Wala akong balak na tumawad, walang pakialam na sagot ng gwapong binata. Mula simula hanggang katapusan, hindi niya pinalampas ang sulyap sa matanda. Dapat tandaan na ang taong namamahala sa auction house ng Campbell clan ay isang profound rank na overarching heavenly supreme celestial. Ang mga profound stage overarching heavenly supreme celestial ay mas malakas kaysa sa mga yellow rank na overarching heaven supreme celestial na inatas ang bantayan ng mga bisita ng fleeting time in. Gayunpaman, tila hindi siya nagalit sa hindi pagpansin sa kanya ng gwapong binata. Pero, nagsimulang magsalita ang matandang lalaking namamahala sa auction house ng Campbell clan, ngunit agad niyang nilunok ang kanyang mga salita nang makita niya ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa likod ng gwapong binata na biglang nagmulat ng kanyang mga mata at tumingin dito ng matalim. Nakaramdam siya ng kilabot nang salubungin niya ang tingin ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Sa huli, ang tanging nasabi niya lang ay, "Kamahalan, kung mayroon pa kayong kailangan, pakisundo po ang isang babaeng katulong para sunduin ako."
Natakot siya sa gwapong binata dahil sa kanyang katayuan, ngunit natatakot siya sa lalaking nasa katanghaliang gulang dahil sa kanyang lakas. Hindi ko inaasahan na ang lalaking naghihintay sa ika-13 prinsipe ay isang heaven rank overarching heavenly supreme celestial. Ngayon ko lang naramdaman ang ganitong aura mula sa matandang ninuno. Basang-basa siya ng malamig na pawis habang palabas siya ng first heaven room. 2,729. Dapat tandaan na mayroon lamang 2 peak overarching heavenly supreme celestial sa Soaring Dragon Celestial Kingdom. Natural lang na sila ang 2 pinakamalakas na powerhouse sa kaharian. Sa ibaba nito, wala pang 10 heaven rank overarching heavenly supreme celestial sa Imperial Family ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Alam kong ang ika-4 na prinsipe at ang ika-7 prinsipe ay may kani-kanyang personal na gwardya na overarching heavenly supreme celestial na ranggo sa langit. Hindi ko inaasahan na ang ika-13 prinsipe ay magkakaroon din ng bantay na overarching heavenly supreme celestial na ranggo sa langit. Sa lohikal na pagsasalita, imposible iyon. Ang taong namamahala sa auction house ng angkan ng Campbell ay nawala sa kanyang iniisip pagkatapos lumabas ng first heaven room. Naguluhan siya. Bagamat ang ika-13 prinsipe ay kasing kahanga-hanga ng ika-4 na prinsipe at ika-7 prinsipe at nasa linya ng pagtakbo upang pumalit sa trono, maraming tao, kabilang ang taong namamahala sa subasta ng angkan ng Campbell, ang hindi talaga nag-isip na may pagkakataon siyang magtagumpay. Tutal, ang ika-13 prinsipe ay hindi pinapaboren, at ang emperador ay palaging pinaghihinalaan ang kanyang kapanganakan. Iniisip kong ang ika-13 prinsipe ay ang kanyang tunay na anak. Minahal lamang niya ang ika-4 at ika-7 prinsipe, at inatasan sila ng isang overarching heavenly supreme celestial na ranggo sa langit upang bantayan sila. Para naman sa ika-13 prinsipe, tanging isang overarching heavenly supreme celestial na ranggo sa lupa ang inatasan upang bantayan siya. Noon, tuwing makasalubong ng ika-13 prinsipe ang namamahala sa angkan ng Campbell, ang ika-13 prinsipe ay palaging sinasamahan ng overarching heavenly supreme celestial na may ranggong lupa. Nagulat siya nang makitang nawawala ang overarching heavenly supreme celestial na may ranggong lupa ngayon at napalitan ng bagong mukha. Ang lalaking katabi ng ika-13 prinsipe ay wala sa iba pang 7 overarching heavenly supreme celestial na may ranggong langit sa pamilyang imperial ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Ang taong namamahala sa subasta ng angkan ng Campbell ay isa ring elder ng angkan ng Campbell. Sa pamamagitan ng angkan ng Campbell, mayroon siyang tiyak na kaalaman at pag-unawa sa mga overarching heavenly supreme celestials na nasa ranggo ng langit sa pamilyang imperial ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Batay sa kanyang kaalaman, natitiyak niyang ang lalaking sumusunod sa ika-13 prinsipe ay hindi isa sa kanila. Ang lalaking ito, malamang ay kinuha siya ng ika-13 prinsipe mula sa labas. Sa huli, ito ang conclusion ng taong namamahala sa auction house ng Campbell clan. Natigilan siya sa natuklasang ito. Tutal, ang mga heaven rank overarching heavenly supreme celestials ay hindi mga ordinaryong tao. Sa Soaring Dragon Celestial Kingdom, ang isang heaven rank overarching heavenly supreme celestial ay maaaring gumawa ng halos anumang gusto nila basta't hindi nila masaktan ang pamilyang imperial. Kahit sa mga nangungunang angkan ng Soaring Dragon Celestial Kingdom tulad ng angkan ng Campbell, iisa lamang ang may ranggong heaven overarching heaven supreme celestial. Batay dito, makikita ang pambihira ng mga may ranggong heaven overarching heaven supreme celestial sa Soaring Dragon Celestial Kingdom. Dahil dito, mayroon silang mataas na katayuan sa kaharian. Paano hindi magugulat ang taong namamahala sa auction house ng angkan ng Campbell na makita ang isang may ranggong heaven overarching heaven supreme celestial na magalang na sumusunod sa ika-13 prinsipe na parang isang mapagpakumbabang lingkod. Bigla na lang, naramdaman ng taong namamahala sa subasta ng angkan ng Campbell na minamaliit niya ang ika-13 prinsipe. Sa simula pa lang, lagi kong nararamdaman na ang ika-13 prinsipe ay isang kahangahangang tao. Sa ilang aspeto, masasabing mas may kakayahan siya kumpara sa ika-4 at ika-7 prinsipe. Sa wakas ay nasaksihan ko na ito mismo. Kung isasantabi mo na ang lahat, ang katotohanang nagawa niyang mapasakop sa kanya ang isang overarching heavenly supreme celestial na may ranggong langit ay higit pa sa sapat upang ipakita ang kanyang kakayahan.
Hindi kailanman makakamit ng ika-4 at ika-7 prinsipe ang ganitong tagumpay. Kailangan kong iulat ito sa angkan at hilingin sa pinuno ng angkan na ipaalam ito sa ika-7 prinsipe. Ang katotohanan na ang ika-13 prinsipe ay mayroong isang overarching heavenly, supreme celestial na nasa ranggo ng langit sa tabi niya na hindi itinalaga ng kanyang kamahalan ay tiyak na sulit sa atensyon ng ika-7 prinsipe, patuloy na iniisip ng taong namamahala sa auction house ng angkan ng Campbell. Pagkatapos, kumuha siya ng isang communication celestial talisman at nagpadala ng mensahe pabalik sa angkan ng Campbell. Katulad ng kung paano nagkaroon ng malapit na relasyon ang ika-4 na prinsipe sa angkan ng Blackwell, ang angkan ng Campbell ay mayroon ding malapit na relasyon sa ika-7 prinsipe. Ang biolohikal na ina ng ika-7 prinsipe ay kapatid ng kasalukuyang pinuno ng angkan ng Campbell. Kung ang landas ng ika-4 na prinsipe patungo sa trono ay inihanda ng angkan ng Blackwell bilang kanyang suporta, kung gayon, ang landas ng ika-7 prinsipe ay inihanda ng angkan ng Campbell bilang kanyang suporta. Para naman sa ika-13 prinsipe, ang kanyang ina ay isang tagalabas na ibinalik sa Soaring Dragon Celestial Kingdom, hindi siya nagmula sa anumang nangungunang angkan sa kaharian. Dahil dito, ang ika-13 prinsipe ay walang suporta mula sa alinman sa mga pangunahing angkan at maaari lamang umasa sa kanyang sarili. Dahil kinukwestiyon ng emperador ng Soaring Dragon Celestial Kingdom kung ang ika-13 prinsipe ay ang kanyang tunay na anak, palagi niyang hindi tinatreto ang ika-13 prinsipe. Ito ay isang malaking balakid sa landas ng ika-13 prinsipe patungo sa trono. Samantala, nagpatuloy ang subasta sa bahay subasta ng angkan ng Campbell. Pagkalipas ng ilang oras, sa wakas ay dumating na ang sandaling hinihintay ni Alvin. Sa wakas ay naglabas na ang auction house ng mga profound grade cultivation methods para sa subasta. Sa entablado, umalangaw-ngaw ang mapang-akit na boses ng elegante at magandang ginang. Mga binibini at ginoo, ito ay isang malalim na pamamaraan ng paglilinang na kilala bilang Cloudy Dream Celestial Technique. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa bawat silid sa auction house. Matapos magbigay ng maikling pagpapakilala sa Cloudy Dream Celestial Technique, itinaas niya ang kanyang boses at sinabing, ang panimulang presyo ng Cloudy Dream Celestial Technique ay 10,000 Supreme Celestial Stones. Ang bawat pagtaas ng bid ay dapat na hindi bababa sa 5,000 Supreme Celestial Stones. Si Alvin, na nakaupo malapit sa bintana sa unang silid ng lupa, ay hindi nagbid. Pinanood niya ang pagtaas ng presyo ng pamamaraan ng Profound Grade Cultivation, ang Cloudy Dream Celestial Technique, habang ang ilan ay nakikilahok sa isang bidding war. Kalaunan, ang pamamaraan ng Profound Grade Cultivation ay napanalunan ng isang tao sa isa sa mga silid ng lupa sa halagang 70,000 Supreme Celestial Stones. Binabati kita sa panauhin sa 6th Earth Room para sa pagkuha ng Profound Grade Cultivation Method, ang Cloudy Dream Celestial Technique. Susunod, itutuloy natin ang subasta ng pangalawang Profound Grade Cultivation Method, sabi ng magandang babae. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang pangalawang pamamaraan ng Profound Grade Cultivation ay ipinakilala sa lahat ng nasa auction house. Sa huli, ang pamamaraan ng Profound Grade Cultivation ay naibenta rin sa halagang 70,000 Supreme Celestial Stones. Sa unang silid ng lupa, matapos mapanood ang subasta para sa unang dalawang pamamaraan ng Profound Grade Cultivation, nanatiling walang pakialam si Alvin. Mukhang kalmado siya na para bang hindi siya magmumakmak kahit na gumuho ang bundoktay sa harap niya. 70,000 Supreme Celestial Stones para sa isang Profound Grade Cultivation Method ay hindi masyadong mahal. Hindi nagbid si Alvin dahil mayroong 5 Profound Grade Cultivation Methods na naka-auction. Bukod dito, hindi siya masyadong interesado sa unang dalawang Profound Grade Cultivation Methods. Bagamat halos pareho ang mga Profound Grade Cultivation Methods, mayroon silang maliliit na pagkakaiba. Halimbawa, ang unang Profound Grade Cultivation Methods na nai-auction ay banayad na magbabago sa celestial origin energy ng isang tao para maging mas banayad. Ito ay angkop para sa mga nag-cultivate ng mas banayad na daw. Ang pangalawang Profound Grade Cultivation ay nasa kabilang dulo ng spectrum, ito ay mas angkop para sa mga nag-cultivate ng mas matigas na daw. Parehong hindi angkop kay Alvin. Mas gusto niya ang cultivation methods na balanse sa pagitan ng banayad at matigas.
Dalawa pang pamamaraan ng malalim na paglilinang ang naibenta bago ipinakita ang ikalimang pamamaraan ng malalim na paglilinang, na siya ring nakakuha ng interes ni Alvin. Pagkatapos, nagsimula siyang magbid para dito. Sa katunayan, siya ang unang nagbid para dito. 10,000 kataas-taasang bato ng mga celestial. Naghintay si Alvin na magbid din ng iba bago niya dinagdagan ang kanyang bid. Tutal, sa mga naunang pamamaraan ng profound grade cultivation na naibenta, ang unang dalawa ay naibenta sa halagang 70,000 Supreme Celestial Stones habang ang pangatlo at pang-apat ay naibenta sa halagang 80,000 Supreme Celestial Stones bawat isa. Kaya naman, alam niyang hindi niya makukuha ang profound grade cultivation method gamit lamang ang 10,000 Supreme Celestial Stones. Pagkaraan ng ilang sandali, may isang tao sa pangunahing bulwagan ang nag-alok para sa pamamaraan ng profound grade cultivation. 15,000 Supreme Celestial Stones. Samantala, lahat ng mga bisita mula sa Fleeting Time Inn na nakaupo sa Earth Rooms ay nanginig nang marinig nila si Alvin na nag-aalok para sa ikalimang profound grade cultivation method. Ang boses na iyon. Ang tao sa First Earth Room ay tila ang taong pumatay sa panauhing iyon mula sa bahay tuluyan noong tayo ay naglalakbay dito. Patuloy siyang pinrotektahan ng Fleeting Time Inn kahit na napatay niya ang isang panauhin ng inn. Tiyak na mayroon siyang pambihirang pinagmulan. Kung hindi isa sa panganib ng inn ang kanilang reputasyon at paprotektahan siya. Hindi natin siya kayang saktan. Ito ang isang taong hindi natin maaaring pukawin. Dahil nasaksihan ng mga bisita ng Fleeting Time Inn ang pagpatay ni Alvin sa isang kapwa bisita ng inn at patuloy na tumatanggap ng proteksyon mula sa inn, napagpasyahan nilang lahat na si Alvin ay hindi isang taong kaya nilang saktan. Dahil dito, wala sa kanila ang nakipaglaban sa isang bidding para sa profound grade cultivation method na inalok ni Alvin. 30,000 Supreme Grade Celestial Stones. Pagkatapos ng ikatlong alok ni Alvin, wala nang ibang nagsalita. Tutal, ang mga tao sa main hall ay hindi naman ganoon kayaman at hindi kayang taasan ang presyo. Karamihan sa mga tao sa pangunahing bulwagan ay tumingin sa mga kwarto ng daigdig, naghihintay na ang mga tao sa mga silid ay magbid para sa pamamaraan ng profound grade cultivation. Gayunpaman, kahit na ilang sandali pa, walang sino man ang nagbid para sa pamamaraan ng profound grade cultivation. Para bang lahat ng tao sa mga kwarto ng daigdig ay umalis na? Anong nangyayari? Bakit walang sino man mula sa Earth Rooms ang nag-aalok nito? Isa itong pamamaraan ng malalim na paglilinang. Ang presyo nito sa black market ay nasa humigit kumulang 60,000 hanggang 70,000 Supreme Celestial Stones. Mabibili ito ng mga nasa Earth Rooms at kikita sa black market. Tama. Pero, mukhang walang nag-aalok nito. Libreng pera yan. Napuno ng mga palihim na bulungan ang pangunahing bulwagan. Karamihan sa kanila ay nalilito kung bakit walang sino man mula sa mga Earth Room ang nag-aalok para sa pamamaraan ng profound grade cultivation. Di nagtagal, kumalat ang balita na ang tao sa First Earth Room ay dapat isang mahalagang tao. Kahit papaano, natakot niya ng husto ang iba kaya hindi man lang sila nang ahas na makipag-away sa kanya para sa bidding. Parang hindi simple ang tao sa First Earth Room. Halatang-halata naman yan. Kung ordinaryo lang ang tao sa First Earth Room, malamang ay nagbid na ang iba sa Earth Room para sa profound grade cultivation method. Dapat tandaan na sa sandaling nagbid ang tao mula sa First Earth Room, wala nang sino man sa Earth Room ang nagbid para dito. Nang marinig ito, agad na pinagsisihan ng dalawang tao sa main hall na nag-alok ng profound grade cultivation method ang kanilang mga ginawa. Namutla ang kanilang mga mukha dahil sa takot habang nakikinig sila sa mga usapan sa kanilang paligid. 2,730. Matapos ang bid ni Alvin na 10,000 Supreme Celestial Stones, may isang taong nagbid ng 15,000 Supreme Celestial Stones. Nang magbid si Alvin ng 20,000 Supreme Celestial Stones, isa pang tao ang nagbid ng 25,000 Supreme Celestial Stones. Nang mapagtanto niyang walang sino man mula sa Earth Rooms ang nagbid para sa profound grade cultivation method, ang ekspresyon ng dalawang tao sa main hall na nagbid ay lubhang nagbago. Kumislap ang mga pahiwatig ng panghihinayang sa kanilang mga mata habang ang mga alon ng pagkabalisa ay tumaas sa kanilang mga puso.
Talagang natatakot sila na ang tao sa First Earth Room ay hahanap ng gulo sa kanila. Tutal, malinaw na ngayon na ang tao sa First Earth Room ay hindi isang simpleng tao. Kung siya ay isang ordinaryong tao lamang, lahat ba ng tao sa Earth Rooms ay aalis sa kanilang mga kamay? Samantala, nagbago rin ang isip ng mga nasa Human Rooms na nagplano ring magbid. Walang nangahas na guluhin ang sitwasyon. Maaaring mas maganda ang pinagmulan ng mga nasa Human Room kumpara sa mga nasa Main Hall, pero hindi pa rin sila maihahambing sa mga nasa Earth Room. Sino mang may posisyon o katayuan ay uupo sa mga Earth Room. Kapag ang mga tao sa Human Room ay hindi nakakita ng anumang senyales ng paggalaw mula sa mga tao sa Earth Room, sinundan nila ang hudyat at hindi na rin sumubok ng Profound Grade Cultivation Method. Sa entablado, muling umalangaw-ngaw ang kaakit-akit na boses ng magandang babae. Ang Profound Grade Cultivation Method, ang Dark Nether Fuse Profundity Technique, ang kasalukuyang alok ay 30,000 Supreme Celestial Stones mula sa panauhin sa First Earth Room. Mayroon pa ba tayong ibang alok? Nang makitang walang nag-aalok, nagsimulang magsabi ang magandang babae, 30,000 kataas-taas ang Celestial Stones, pupunta ng isang beses. Pupunta ng 2 beses. Malapit nang matapos ng magandang babae ang pagbibilang at iaanunsyo si Alvin bilang panalo sa Profound Grade Cultivation Method, ang Dark Nether Fuse Profundity Technique, nang magsimulang magbulungan ang lahat. May tao sa silid ng unang langit. Bukas ang bintana. May tao siguro roon. Sinong prinsipe o matandang prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom ang naroon? Ang mga matatandang prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom ay bihirang pumunta sa subasta ng angkan ng Campbell. Sa tingin ko dapat isa sila sa mga prinsipe. Sa palagay ko, mga karaniwang prinsipe lamang ang dadalo sa isang maliit na subasta sa bahay subasta ng angkan ng Campbell. Gayunpaman, sino mang nasa unang silid ng langit ay hindi kailangang matakot sa taong nasa unang silid ng daigdig. Iniisip ko kung ang tao sa First Heaven Room ay mag-aalok ba para sa ganitong Profound Grade Cultivation Method. Habang nagbubulungan sila, tumangala sila sa unang silid ng langit, sinusubukang masulyapan kung sino man ang nasa silid. Ang unang silid ng langit. Isang maliit na subasta sa bahay subasta ng angkan ng Campbell ang nakaakit ng isang tao mula sa pamilyang imperial. Bahagyang nagulat si Alvin na nasa unang silid ng lupa. Hindi siya nag-aalala tungkol sa taong mag-aalok laban sa kanya. Determinado siyang makuha ang pamamaraan ng Profound Grade Cultivation, ang Dark Nether Fuse Profundity Technique. Gayunpaman, magbabayad lamang siya ng 100,000 Supreme Celestial Stones para sa pamamaraan ng Profound Grade Cultivation, at kung hihigit pa roon ay hindi sulit. Naisip niya kung ang tao sa unang silid ng langit ay mag-aalok laban sa kanya. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na ang ibang mga bisita sa Fleeting Time Inn ay matatakot na makipag-away laban sa akin dahil lang sa nakapatay ako ng kapwa bisita ng walang anumang kahihinatnan. Pagkalipas ng ilang panahon, walang nagbid sa Profound Grade Cultivation Method. Nang makita ito, hindi na nagabala ang magandang babae. Mabilis na inanunsyo ang nagwagi sa Profound Grade Cultivation Method, ang Dark Nether Fuse Profundity Technique. 30,000 Supreme Celestial Stones, na ibenta na. Binabati kita sa panauhin sa First Earth Room sa pagkuha ng Dark Nether Fuse Profundity Technique na may 30,000 Supreme Celestial Stones. Ang 30,000 Supreme Celestial Stones para sa isang Profound Grade Cultivation Method ay isang napakalaking halaga. Nang makita ito, maraming tao sa auction house ang naguluhan. Hindi nagbid ang tao sa First Heaven Room. Paano nakakagulat yan? Ang panauhin sa First Heaven Room ay tiyak na miyembro ng pamilyang imperial. Mayroon ba sa pamilyang imperial ang kulang sa mga pamamaraan ng malalim na paglilinang? Bukod pa riyan, ang pamilyang imperial ay hindi rin nagkukulang sa pera kaya hindi na nila kailangang magbid para sa pamamaraan ng paglilinang para maibenta ito ng may tubo. Totoo iyan. Sinong prinsipe ang nasa unang silid ng langit? Habang pinag-uusapan ng mga tao sa auction house ang taong nasa First Heaven Room, ang taong kanilang pinag-uusapan, si Farley, ang ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom, ay nabigla. Siya. Interesado siya sa isang Profound Grade Cultivation Method.
Tinapik ni Farley ang pulseres na jade sa kanyang palso habang iniisip, isang disipulo mula sa isang makapangyarihang sekta sa labas ng wasteland ang interesado sa isang malalim na pamamaraan ng cultivation. Imposible. Iniisip ko. Hindi kaya siya isang disipulo mula sa isang makapangyarihang sekta sa labas ng wasteland. Dumalo si Farley sa maliit na subasta sa bahay subasta ng angkan ng Campbell hindi dahil interesado siya sa subasta. Pumunta lamang siya dahil kay Alvin. Bagamat sinusuportahan ng angkan ng Campbell ang ikapitong prinsipe, ang may-ari ng bahay tuluyan ng Fleeting Time Inn ay isa sa kanyang mga tauhan. Dahil dito, nalaman na niya ang tungkol sa komprontasyon sa pagitan ng ikaapat na prinsipe at ni Alvin bago pa man ito marinig ng ikapitong prinsipe. Nagpatuloy ang subasta. Wala nang ibang nakakuha ng atensyon ni Alvin. Nakamit niya ang kanyang layuning pumunta rito. Habang lumilipis ang oras, malapit na ring matapos ang subasta. Dahil dito, naghanda si Alvin na bumalik sa Fleeting Time Inn kasama ang iba pang mga bisita. Bigla na lang may narinig na boses mula sa labas ng First Earth Room. Ginoo. Nang lumingon si Alvin para tingnan ang pinto, mabilis na sinabi ng babaeng katulong na nakatayo sa tabi niya, Young Master Darfield, ang boses ay kay Elder Yu, ang taong namamahala sa auction house ng Campbell clan. Ang taong namamahala sa bahay subasta ng angkan ng Campbell. Napataas ang kilay ni Alvin. Nagtataka siya kung bakit siya hahanapin ng taong namamahala sa bahay subasta. Sinabi niya sa babaeng katulong, buksan mo ang pinto. Hindi nag-aksaya ng oras ang babaeng katulong at binuksan ang pinto. Pagkatapos, yumuko siya ng may paggalang sa matandang lalaki na nakatayo sa pasukan. Elder Yu. Pumasok ang matandang lalaki sa silid at bahagyang yumuko kay Alvin. Ginoo, ako ang namamahala sa subasta ng angkan ng Campbell. Nais po kayong kilala ng kanyang kamahalan, ang ikalabintatlong prinsipe. Papayag po ba kayo? Ang ikalabintatlong prinsipe. Kaya ang tao sa unang silid ng langit ay ang ikalabintatlong prinsipe. Sandaling kumislap ang mga mata ni Alvin. Medyo may alam siya tungkol sa ikalabintatlong prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Alam niyang ang ikalabintatlong prinsipe ay kasing husay ng ikaapat at ikapitong prinsipe. Sa katunayan, masasabing mas namumukod tangi pa ang ikalabintatlong prinsipe kaysa sa ikaapat at ikapitong prinsipe. Kung hindi dahil sa katotohanang hindi pinapabore ng emperador ng Soaring Dragon Celestial Kingdom ang ikalabintatlong prinsipe, siya ang malamang na kandidato na uupo sa trono. Sa wakas, tumango siya at sumagot sa matanda, sige. Matapos pumayag si Alvin sa kahilingan, lumabas ang matanda sa silid at magalang na sinenyasan si Alvin na mauna na. Pagdating nila sa unang silid ng langit, sinabi niya, ang kanyang kamahalan, ang ikalabintatlong prinsipe, ay nasa loob. Pakipasok po kayo. Nang pumasok si Alvin sa silid, sa wakas ay nakita niya ang ikalabintatlong prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Totoo ang chismis. Ang ikalabintatlong prinsipe ay talagang napakagwapo. Ang kanyang hitsura at mga katangian ay perpektong balanse ng pagkalalaki at pagkababae. Di nagtagal, naagaw ang kanyang atensyon sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa likod ng ikalabintatlong prinsipe. Bagamat ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay may karaniwang anyo, mayroon itong maaasahang anyo. Bukod dito, napansin din niya na ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay may natatanging aura kahit na ito ay napakabanayad. Ang dahilan kung bakit niya napansin ang banayad na aura ay dahil sa nakatagpo niya ng halos katulad na aura noon. Ang aura ay nag-iwan ng pangmatagalang impresyon sa kanya. Ang aura na ito, parang katulad ng aura ni Belinda Meyer. Ang aura na nag-iwan ng pangmatagalang impresyon kay Alvin ay kay Belinda na nagkaroon ng matalik na engkwentro sa kanya. Sigurado siyang ilalabas lamang ng isang tao ang aura na iyon pagkatapos maabot ng isang tao ang isang partikular na antas ng cultivation base. Bukod dito, sigurado siyang hindi nila namamalayang inilalabas nila ang aura dahil hindi nila ito lubusang maitago. Si Farley, ang ikalabintatlong prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom, ay bumati kay Alvin nang may ngiti pagpasok pa lamang ni Alvin sa silid. Ako si Farley, ang ikalabintatlong prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Paano kita dapat tawagin, kapatid? Duan ang apelyido ko. Tumango si Alvin kay Farley bago itinuro ang mga upuan.
Maupo po muna kayo, ikalabintatlong prinsipe. Naupo si Farley bago niya sinabi sa taong namamahala sa subasta ng angkan ng Campbell sa walang pakialam na tono, ilabas mo ang mga tauhan mo. May mga bagay akong pag-uusapan kay Brother Darfield. Opo, kamahalan, magalang na tugon ni Elder Yu, ang namamahala sa subasta ng angkan ng Campbell, bago niya inilabas ang kanyang mga tauhan at ang babaeng katulong sa unang silid ng langit. Ibinalik ni Farley ang kanyang atensyon kay Alvin. Nang makausap niya si Alvin, nagsalita ito gamit ang tono na gagamitin ng isang tao sa isang malapit na kakilala. Kapatid na Darfield, narinig ko ang tungkol sa iyo ilang araw na ang nakalipas. Kailangan kong sabihin, ikaw marahil ang unang tao sa Soaring Dragon Celestial Kingdom na sapat ang lakas ng loob na hayagang tutulan ang pang-apat na pagtalo ng Blackwell Clan. Nagtaas ng kilay si Alvin at sinabing, mukhang may isang taong nagtatrabaho para sa iyo sa Fleeting Time Inn. Bagamat hindi lihim ang alitan sa pagitan niya at ni Adele sa Soaring Dragon Celestial Kingdom, hindi maraming tao ang nakakaalam na siya ay nananatili sa Fleeting Time Inn, lalo na't hindi nakakakilala sa kanya. Halimbawa, mayroong isang malaking bilang ng mga bisita mula sa inn na sumama sa kanya sa auction house. Hindi nila siya nakilala kahit na narinig nila ang tungkol sa alitan sa pagitan niya at ni Adele. 2,731. Ang Fleeting Time Inn ay isa sa pinakamahalagang ari-arian ng angkan ng Campbell. Dahil sinusuportahan ng angkan ng Campbell ang ikapitong prinsipe, tiyak na hindi sila makikipagtulungan sa ikalabintatlong prinsipe. Nangangahulugan ito na may isang tao sa Fleeting Time Inn na especially iyan ang ikalabintatlong prinsipe. Kaya naman nakakalap ng maraming impormasyon ang kanyang especially iyan na hindi makukuha ng mga ordinaryong tao. Tila hindi nagulat si Farley sa mga sinabi ni Alvin. Tumugon siya ng may katapatan, sa totoo lang, kapatid na Darfield, si Pablo, ang may-ari ng bahay tuluyan ng Fleeting Time Inn, ay isa sa aking mga tauhan. Oh! Tinaas ni Alvin ang isang kilay at mausisa na nagtanong, ikalabintatlong prinsipe, napakaprangka mo sa akin. Hindi ka ba natatakot na sabihin ko sa iba ang tungkol dito? Kung makakarating ang balita tungkol dito, kahit na maiwasan ni Pablo ang kamatayan, kailangan pa rin niyang magdusa ng husto. Higit sa lahat, mawawala ang iyong especially iya sa Fleeting Time Inn. Sasampahan mo ba ako ng kaso? Tanong ni Farley habang hindi mawala ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi naman ako ganoon kainip, sabi ni Alvin habang nagkibit balikat. Pumunta siya sa Soaring Dragon Celestial Kingdom para pansamantalang matuluyan. Aalis siya kapag nakapagdesisyon na siya sa susunod niyang destinasyon. Para sa kanya, ang Wasteland at ang Soaring Dragon Celestial Kingdom ay parang tauntungan lamang. Kailangan niyang maglakbay at pumunta sa mas malalaking lugar para maghanap ng mas magagandang bagay para mapabuti ang kanyang cultivation base. Mayroon na lamang siyang 1,000 taon. Kung hindi pa rin siya sapat na malakas pagkatapos ng 1,000 taon, hindi niya mailigtas si Kelly, ang kanyang pamilya, at ang kanyang mga kaibigan kahit na pumunta siya sa Divine Offering Land. Bagamat nakarating na siya sa Spirit Overarching Heaven wala pang 10 taon na ang nakalilipas, at ang kanyang cultivation base ay lubos na bumuti, alam niyang hindi pa ito sapat at simula pa lamang ito. Ang daan sa kanyang harapan ay magiging mas mahirap. Tutal, habang mas mataas ang cultivation base ng isang tao, mas mahirap itong bumuti. Sa kasalukuyan, hindi pa siya naging isang Great Overarching Golden Celestial. Lalo na ang Spirit Overarching Heaven, ang kanyang cultivation base ay walang-wala kahit sa Soaring Dragon Celestial Kingdom at sa Wasteland. Bagamat ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa ipinahiwatig ng kanyang cultivation base, hindi pa rin niya kayang makipagkompetensya sa isang Overarching Heavenly Supreme Celestial. Sa Soaring Dragon Celestial Kingdom, walang kakulangan sa Overarching Heavenly Supreme Celestials. Kahit ang Campbell Clan, isa sa mga nangungunang clan sa kaharian, ay mayroong ilang makapangyarihang Overarching Heavenly Supreme Celestials, lalo na ang Imperial Family ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Hindi siya makakaligtas sa atake mula sa alinman sa mga Overarching Heavenly Supreme Celestials na ito kahit paggamitin niya ang kanyang Devata Artifact, ang 7 Orifices Exquisite Sword, at ilabas ang lahat ng kanyang lakas.
Nakangiting sabi ni Farley, isiniwalat ko sa iyo ang lahat ng ito dahil alam kong hindi ka naman ganoon kainip na magkwento tungkol sa akin. Kumislap ang kanyang mga mata habang prangka niyang sinasabi, kapatid na Darfield, may balibalita na galing ka sa isang makapangyarihang sekta sa labas ng Wasteland. Bakit ka naman magiging interesado sa isang profound grade cultivation method? Mayroon bang kakaiba sa Dark Nether Fuse Profundity Technique? Mula pa kanina, pinaghihinalaan na ni Farley na si Alvin ay hindi nagmula sa anumang pambihirang sekta. Malamang na tinatawag lamang ni Alvin ang panlilinlang ng kanyang ikaapat na kapatid upang mag-ingat ang kanyang ikaapat na kapatid sa kanya. Tunay ngang mas bata pa siya sa 100 taong gulang. Ang pagpapadala ng boses ng lalaking nasa katanghaliang gulang ay umalingaw-ngaw sa tainga ni Farley sa sandaling ito. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay isang overarching heavenly supreme celestial na nasa ranggo ng langit, at ang kanyang banal na kamalayan ay mas malakas kaysa kay Alvin. Dahil dito, hindi man lang ito namalaya ni Alvin nang siyasatin niya si Alvin gamit ang kanyang banal na kamalayan. Bukod pa rito, tiyak na gumagamit siya ng isang pamamaraan para itago ang kanyang cultivation base. Sinubukan kong siyasatin ang kanyang cultivation base ngunit wala akong nagawa. Sinubukan kong imbestigahan ang kanyang kaluluwa, ngunit ang aking banal na kamalayan ay kakaibang naglaho bago ko pa ito magawa. Kung hindi mo gagamitin at kikilos ang celestial origin energy ng isang tao, mahihirapan ang ibang tao na siyasatin ang sarili niyang cultivation base sa pamamagitan ng kanyang divine consciousness. Ito ay dahil sa heavenly veins. Sa makatuwid, upang siyasatin ang cultivation base ng isang tao, magsisimula ang isa sa kaluluwa dahil ang kaluluwa ay malapit na nauugnay sa cultivation base ng isang tao. Ito ay katulad ng kung paano ang mga bagay-bagay sa mga makamundong kaharian. Whoosh! Whoosh! Isang enerhiya ang dumaloy patungo kay Alvin, at naninangkit ang kanyang mga mata bago inihampas ang kanyang mga kamay sa mesa. Ang kanyang celestial origin energy ay dumaloy palabas at bumangga sa papasok na enerhiya bago ito natalo. Pagkatapos nito, binawi niya ang kanyang celestial origin energy at tinitigan si Farley habang sinasabi, mukhang ang ika-13 prinsipe ay may parehong hilig at ang ika-4 na prinsipe. Isang dakilang pangkalahatang gininto ang celestial na wala pang 100 taong gulang. Natigilan pa rin si Farley nang magsalita si Alvin. Hindi niya inaasahan na si Alvin ay isang dakilang pangkalahatang gininto ang celestial na wala pang 100 taong gulang. Sa kanyang pagsubok, 100% siyang sigurado na si Alvin ay kasing lakas ng isang dakilang pangkalahatang gininto ang celestial na may dilaw na ranggo. Higit sa lahat, si Alvin ay wala pang 100 taong gulang. Kaya nga nag-iingat sa kanya ang ika-4 na kapatid. Hindi lamang dahil sa nakababatang kapatid ng lalaking ito kundi dahil sa lalaking ito mismo. Dahil hindi ko pa nakikilala ang nakababatang kapatid niya, hindi ko masasabi ng sigurado kung kaya niyang patayin ang nakababatang pangkalahatang heavenly supreme celestial mula sa angkan ng Blackwell. Gayunpaman, walang duda na ang lalaking ito ay wala pang 100 taong gulang at may lakas na maihahambing sa isang dakilang pangkalahatang gininto ang celestial na may dilaw na ranggo. Kitang-kita ang pagkabigla sa mga mata ni Farley nang muling tumingin siya kay Alvin. Medyo natagalan bago siya natauhan. Sa sandaling ito, hindi niya pinagdudahan ang pinagmula ni Alvin. Kasabay nito, kahit na hindi si Alvin ang sinasabi niya, pakiramdam niya ay hindi mahalaga iyon. Tutal, si Alvin ay isang pambihirang talento, isang taong nagawang maging isang great overarching golden celestial bago umabot sa edad na 100. Bigla, may pumasok na ideya sa kanyang isipan, dahilan para magliwanag ang kanyang mga mata na parang mga bituin sa kalangitan sa gabi. Siguro, pwede kong subukan makipagkasundo sa kanya. Tinitigan ni Farley si Alvin ng matalim at prangkang nagtanong, kapatid na Darfield, mayroon akong paraan ng paglilinang na panglupa. Interesado ka ba rito? Isang paraan ng paglilinang na panglupa. Pagkatapos magsalita ni Farley, nanlaki ang mga mata ni Alvin nang hindi mahahalata. Mabilis siyang bumalik sa kanyang ulirat at nagtanong, ika-13 prinsipe, ang tinutukoy mo ba ang paraan ng paglilinang na minana ng pamilyang imperial ng Soaring Dragon Celestial Kingdom? Sa pagkakaalam niya, ang tanging paraan ng paglilinang na may ranggong lupa sa Soaring Dragon Celestial Kingdom ay pagmamayari ng pamilyang imperial ng kaharian.
Pagkatapos, walang pakialam niyang sinabi, batay sa aking nalalaman, ang minanang paraan ng paglilinang na may ranggong lupa ng pamilyang imperial ay maaari lamang linangin ng mga inapo ng pamilyang imperial ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Bukod doon, wala bang batas na may parusang kamatayan na nagbabawal sa mga miyembro ng pamilyang imperial na ibunyag ang paraan ng paglilinang sa mga tagalabas? Sinusubukan mo ba ako para makita kung magkakaroon ako ng interes sa isang paraan ng paglilinang na may ranggong lupa? Kung interesado ako, maaari mong matukoy na hindi ako nagmula sa isang makapangyarihang sekta sa labas ng kaparangan. Sa kanyang palagay, ito ay dapat na isang pagsubok mula kay Farley upang matukoy ang kanyang pinagmulan. Tutal, paanong ang isang taong mula sa isang makapangyarihang sekta, isang taong naging isang great overarching golden celestial bago mag 100 taong gulang, ay walang earth grade cultivation method? Kapatid na Darfield, masyado kang nag-iisip. Umiling si Farley. Sa ngayon, hindi mahalaga sa akin kung ikaw ay mula sa isang makapangyarihang sekta sa labas ng kaparangan o hindi. Sa katunayan, umaasa akong hindi dahil nangangahulugan ito na malamang na magkakaroon ka ng interes sa aking pamamaraan ng paglilinang sa ranggo ng lupa. Kailangan kong linawin na ang pamamaraan ng paglilinang sa ranggo ng lupa na nabanggit ko ay hindi ang pamamaraan ng paglilinang sa ranggo ng lupa na naipasa sa loob ng maraming henerasyon sa pamilyang imperial ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy sa pagsasalita, "Hi ako natatakot na pagtawanan mo ako, ngunit kailangan kong sabihin na hindi ko pa talaga nakikita ang pamamaraan ng paglilinang sa ranggo ng lupa ng pamilyang imperial, lalo na ang paglinang nito." Habang nagsasalita siya, mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao kaya't makikita ang mga ugat sa kanyang mga kamay. Malinaw na medyo emosyonal siya sa sandaling ito. Isang bahid ng lungkot na may halong determinasyon ang sumilay sa mga mata ni Farley nang sabihin niya, "Kung tutuusin, hindi naman ako itinuturing ng aking ama na tunay niyang anak." Hindi niya nilinang ang minanang pamamaraan ng paglilinang sa ranggo ng lupa sa pamilyang imperial ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Nagulat si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Farley. Alam niyang hindi pinapabore ng kasalukuyang emperador ng Soaring Dragon Celestial Kingdom ang ika-13 prinsipe at kinwestiyon ang kapanganakan ng ika-13 prinsipe, ngunit hindi niya inaasahan na ipagbabawal ng emperador ang ika-13 prinsipe sa paglinang ng pamamaraan ng paglilinang sa ranggo ng lupa ng pamilyang imperial. Maiisip lamang ng isa kung ano ang mararamdaman ng ika-13 prinsipe. 2732. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Farley at patuloy niyang sinabi sa paraang may panghihinayang, "Bagamat nakakagulat ang tunog nito, ang totoo, naniniwala ang aking ama na ang aking ina ay nagkaroon ng ibang lalaki." Pakiramdam niya ay malabo ang kanilang relasyon kahit bago pa man niya ito pinakasalan. Dahil dyan, iniisip niya na ako ang anak ng lalaking iyon. Bagamat banayad ito, napansin ni Alvin ang mga negatibong emosyon na umiikot sa puso ni Farley. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy si Farley sa pagsasalita, "Dahil nagdududa siya sa kanilang relasyon, bakit niya dinala ang aking ina sa Soaring Dragon Celestial Kingdom at pinakasalan ito? Dahil nagdududa siya sa aking kapanganakan, bakit hindi na lang niya ako pinatay sa duyan pagkatapos mamatay ang aking ina dahil sa dystosye? Bakit niya ako hinayaang lumaki?" Ang kanyang emosyon ay lalong naging pabago habang nagsasalita siya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom, ang kanyang mga kuko ay tumatago sa balat ng kanyang mga palad habang tumutulo ang dugo. Ang kanyang katawan ay nanginginig dahil sa marahas na pagbabago ng kanyang emosyon. Nanatiling tahimik si Alvin. Naiisip niya kung ano ang pinagdaanan ng ika-13 prinsipe at kung paano niya kinailangang mabuhay sa loob ng maraming taon. Ang emperador ng Soaring Dragon Celestial Kingdom ang may kasalanan. Dahil ibinalik niya ang iyong ina sa kaharian at hinayaan itong manganak, bakit niya itutuon ang puot sa kanyang anak? Kung ganoon nga, mas mabuti sana kung pinabayaan na niya ang mag-ina para buhayin ang kanilang mga sarili. Sa kanyang palagay, nabigo ang emperador ng Soaring Dragon Celestial Kingdom na maayos na harapin ang issue. Naiisip mo ba kung gaano nakakatakot para sa isang prinsipe na hindi gusto ng emperador at pinaghihinala ang anak ng ibang lalaki? Bagamat ang mga eunuch at mga katulong sa palasyo ay magalang sa akin sa panlabas na anyo, nakikita ko ang paghamak sa kanilang mga mata.
Iyon ang kapaligirang kinalakihan ko. Simula pagkabata, alam kong wala akong ibang maaasahan kundi ang aking sarili. Pinagbawalan pa nga ako ng aking ama na linangin ang pamamaraan ng cultivation na minana sa pamilyang imperial. Iyon lang ang paraan ng cultivation na may ranggong lupa na hawak ng pamilyang imperial ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Kung wala ito, maaari ko lamang linangin ang isang paraan ng cultivation na may antas na malalim. Gayunpaman, hindi ako pinanghihinaan ng loob kahit napayagan ang aking mga kapatid na linangin ang pamamaraan ng cultivation na may ranggong lupa, at ako ay hindi. Hanggat masigasig akong naglilinang, sandali na lang bago ko sila maabutin at malampasan. Walang pagpipigil na ibinuhos ni Farley ang kanyang nararamdaman kay Alvin. Parang nakalimutan niya na si Alvin lang pala ang kanyang nakilala. Habang nagsasalita siya, nanginginig ang kanyang katawan at kitang-kita ang pag-agos ng mga luha sa kanyang mga mata. Natural lamang na hindi niya hinayaang bumagsak ang mga luha. Agad itong nawala nang lumitaw ang mga ito. Tila walang pakialam si Alvin habang pinakikinggan niya si Farley. Habang nakikinig siya sa mga salita ni Farley, nagsimula pa siyang makaramdam ng simpatiya para kay Farley. Kasabay nito, napagtanto niya kung gaano kahirap para sa ika-13 prinsipe na makamit ang kanyang kasalukuyang katayuan na kapantay ng ika-4 at ika-7 prinsipe kung isasaalang-alang ang kapaligirang kinalakihan ng ika-13 prinsipe. Kung tutuusin, ang ika-13 prinsipe ay kailangang gumugol ng 10 beses o kahit 100 beses na mas maraming pagsisikap kumpara sa ika-4 at ika-7 prinsipe. Nagtrabaho ako ng husto hindi dahil sa balak kong makipagkompetensya sa aking pang-4 at pang-7 kapatid para sa trono. Wala akong interes trono. Gusto ko lang kilalanin ng aking ama ang aking pagsisikap at kilalanin ang aking mga nagawa. Gayunpaman, kahit na lumakas na ako, matapos kong maabutin at malampasan pa ang aking pang-4 at pang-7 kapatid, natuklasan ko na ayaw pa rin sa akin ng aking ama. Ito ay dahil sa kanyang pagtatangi laban sa akin. Mula noon, binago ko ang aking layunin. Gusto kong agawin ang trono. Gusto kong supulin ang kanyang minamahal na pang-4 at pang-7 anak. Gusto kong tahakin sila sa landas upang angkinan ang trono. Malamig na kumislap ang mga mata ni Farley nang matapos niya ang kanyang pangungusap. Matagal bago siya tuluyang nakabawi ng kanyang kahinahunan. Pagkatapos, ngumiti siya ng may paghingi ng tawad at sinabing, "Pasensya na kung nawala ang aking kahinahunan at nailabas ko ang aking nararamdaman. Hindi naging madali ang buhay para sa iyo. Kung ako sa iyo, baka matagal na akong nabigo o sumuko," sabi ni Alvin na may bahid ng paghanga. Maaaring hindi niya kayang lumaki sa isang nakapanghihilakbot na kapaligiran tulad ng ika-13 prinsipe kung wala siyang dalawang karanasan sa buhay. Sino ang mag-aakala kung maaari pa nga siyang mahulog sa kasamaan at mamuhay bilang isang walang kwentang prinsipe na naghihintay lamang sa kanyang sariling kamatayan? Kaya, kapatid na Alvin, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pagsisikap kung alamin ang iyong tunay na dahilan. Hindi naman kailangan, patuloy ni Farley, anuman ang iyong pinagmulan, walang alitan sa pagitan natin, at hindi ko tutulungan ang aking ika-4 na kapatid na makakuha ng pabor sa ika-4 na binibini ng angkan ng Blackwell. Gayunpaman, sinasabi ko sa iyo ang lahat ng ito para malaman mo na ang pamamaraan ng paglilinang sa ranggo ng lupa na mayroon ako ay hindi ang minana sa pamilyang imperial ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Sa katunayan, ang pamamaraan ng paglilinang sa ranggo ng lupa na mayroon ako ay malapit na nauugnay sa aking ina, buntong hininga ni Farley. Anong ibig mong sabihin? Bagamat sigurado si Alvin na tapat si Farley, nag-iingat pa rin siya. Dahil dito, pinigilan niya ang sarili na magpakita ng labis na interes sa pamamaraan ng paglilinang sa antas ng lupa. Kanina, nabanggit ko na ayaw sa akin ng tatay ko dahil pinaghihinalaan niya na hindi niya ako tunay na anak. Ito ay dahil sa malabong relasyon ng nanay ko sa isang lalaki bago siya pumunta sa Soaring Dragon Celestial Kingdom para pakasalan ang tatay ko, sabi ni Farley. Manam. Tumanggaw si Alvin. Ang lalaking iyon na may kaina-hinalang relasyon ng aking ina ay lumitaw sa buhay ko 1 taon na ang nakalilipas. Para maging eksakto, 1 taong may utang na loob sa kanya ang lumitaw at nagdala sa akin ng paraan ng paglilinang sa ranggo ng lupa na ipinagpalit niya sa kanyang buhay, paliwanag ni Farley. Natigilan si Alvin sa revelasyon na ito.
Noong panahong iyon ko rin nalaman na ang taong pinaghihinalaan ng aking ama na may relasyon sa aking ina ay ang kaibigan ng aking ina noong bata pa siya. Wala silang relasyon. Lahat ng iyon ay paninibugho at hinala ng aking ama. Nasa isip niya lang ang lahat. Wala akong dahilan para maniwala na nagsinungaling sa akin ang lalaking iyon. Tutal, ang mga salita ng isang tao sa kanyang pagkamatay ay karaniwang totoo, patuloy na sinabi ni Farley, ayon sa kanya, tunay niyang mahal ang aking ina. Gayunpaman, matapos niyang magdesisyon na pakasalan ang aking ama, sumuko na siya sa kanya at naglakbay sa buong mundo. Pagkatapos, nakatanggap siya ng balita tungkol sa pagkamatay ng aking ina pagkatapos akong ipanganak at kung paano ako itinaboy dahil sa aking ina at sa kanyang relasyon. Gusto niya akong ilayo, ngunit hindi siya sapat na makapangyarihan para pasukin ang Imperial Palace ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Kalaunan, namatay siya habang kinukuha ang paraan ng paglilinang ng lupa. Bago siya namatay, ipinagkatiwala niya kay Luisito na dalhin sa akin ang paraan ng paglilinang ng lupa at sumunod sa akin sa loob ng 1,000 taon. Alam niyang ipinagbabawal ako ng aking ama na linangin ang pamamaraan ng paglilinang sa antas lupa ng pamilyang imperial. Pagkatapos, itinuro ni Farley ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa likuran niya at sinabing, siya si Luisito. Isa siyang nasa ranggong langit na overarching heavenly supreme celestial. Nangako siyang susunod sa akin dahil sa pasasalamat sa kaibigan ng aking ina noong bata pa siya. Isang pinakamataas na kataas-taasang. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Alvin nang lumingon siya upang tingnan ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa likuran ni Farley. Nabigla siya nang matuklasan niya ang cultivation base ng lalaking nasa katanghaliang gulang at kung ano ang ibig sabihin ng natatanging aura na mahirap itago. Parang pagkatapos maabot ang isang tiyak na yugto, mahirap itago ang aura na iyon. Ibig sabihin ba nito ay isa rin siyang heaven rank overarching heavenly supreme celestial? Naisip ni Alvin sa sarili nang lumitaw ang isang magandang figure sa kanyang isipan. Ito ay walang iba kundi si Belinda mula sa Compassionate Celestial Traveler sect na kanyang nakatalik. Bagamat alam niyang malakas ang babae, hindi niya inaasahan na isa pala itong heaven rank overarching heavenly supreme celestial. Sinabi ni Farley, ang pamamaraan ng paglilinang sa antas ng lupa na nabanggit ko ay ang kasalukuyan kong nililinang. Ito ay bigay sa akin ng kaibigan ng aking ina noong bata pa ako at dinala sa akin ni Luisito. Si Alvin, na nakabawi na ng kanyang katinoan, ay tumingin kay Farley at nagtanong ng walang paligoy-ligoy, ano ang gusto mong gawin ko? Walang libreng pananghalian sa mundong ito. Dahil tinanong siya ni Farley kung interesado siya sa isang paraan ng paglilinang na may ranggong lupa, sigurado siyang iaalok ito ni Farley kapalit ng isang bagay. Mayroon bang sino man na magbibigay ng isang paraan ng paglilinang na may ranggong lupa nang walang hinihinging kapalit? Tumawa ng mahina si Farley. Alvin, mukhang interesado ka sa aking pamamaraan ng paglilinang na may ranggong lupa. Tama ba akong isipin na hindi ka galing sa isang makapangyarihang sekta sa labas ng kaparangan? Mahalaga ba iyon? Rhetorical na tanong ni Alvin. Pinag-isipan niya ito. Alam niyang sa sandaling magpakita siya ng kahit kaunting interes sa pamamaraan ng paglilinang sa ranggo ng lupa, mabubunyag ang kanyang kasinungalingan sa ika-4 na prinsipe. Gayunpaman, masyadong malakas ang tukso ng isang pamamaraan ng paglilinang sa ranggo ng lupa. Sa huli, nagpasya siyang kagatin ang pain matapos niyang isaalang-alang na malabong makipagsabuatan si Farley sa ika-4 na prinsipe. Tutal, malaking tulong sa kanya ngayon ang isang pamamaraan ng paglilinang sa ranggo ng lupa. Dahil nandyan si Tanya, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mga kapaligiran ng paglilinang. Bukod doon, lagi siyang makakahanap ng mga paraan upang makakuha ng mga mapagkukunan ng paglilinang tulad ng Celestial Pills. Gayunpaman, mahirap para sa kanya na makakuha ng isang pamamaraan ng paglilinang na may mataas na ranggo. Hindi mahalaga. Umiling si Farley habang unti-unting lumilitaw ang isang napakagandang ngiti sa kanyang mukha. Sa katunayan, magandang balita ito para sa akin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.